Hello po guys, shoutout po sa inyo. Subscribe po kayo sa channel ni Pastor J. J Moreno Vlogs po, yan. Salamat po. Thank you po. Salamat, thank you. At mapagpalang umaga mga kalingap. Yan, magandang umaga kay Kuya Bal at Kalingap Rob. At sa mga kasama Lighthouse, shoutout kay Kalingap Marky. Hello. Shoutout kay Kuya Parin Brooks. At shoutout din kay Ate Maria Cosinera. Ayan si Ate Maria. Shoutout at kay Joy, shoutout din kay Joy. Magandang umaga. Yeah, magandang umaga sa lahat ng naandito. Mga kalingap, mga kaibigan, meron po tayong kasama na dito sa kwarto niya. Naman po natin dan atin pong kumustahin. Ano ba ang ginagawa ni Sir Berador? Kumusta po natin yung ating pong kababayan dito. Sir, gising ka ba, sir? Hoy! Sir, magandang umaga. Pasok! Pwede ba makapasok? Oo, pasok! Sige, pasok ko. Pasok. Ay, sir, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga ba? Ilaw! Nasaan? Ilaw natin. Yan kabila. Ayan. Ilaw sa atin. Sir, ako ay mangungumusta lang sa inyo. About sa ano? Okay naman. At ngayon ay matunog na matunog ang inyong pangalan. Noon pa man hanggang ngayon. Matulog ba? Sobrang matunog ang pangalan ninyo, Sir Berador. Ewan ko ba kung bakit nagiging matunog yung pangalan natin. At ako'y napapunta rito sa yung kwarto. Akala ko wala kayo. Buti nandito kayo. Patay ang ilaw eh. Ano ginagawa niyo, sir? May naayos ako kasi dito. Yung mga may naayos tayo. May inaayos. Akala ko lang tao kasi patay ang ilaw. Nagmumuni-muni pala kay sir. Sir, kumusta naman po kayo ngayon? Okay lang naman. Kumusta po ang ating damdamin? Damdamin? Opo. Medyo heartbroken tayo ngayon. Heartbroken. Heartbroken. Bakit heartbroken ang isang Sir Berador? Marami kasi naghuhusga sa atin mga kaibigan, mga kalingap, about sa mga bagay-bagay. Pero hindi naman natin iniisip kasi hindi naman talaga tayo, Kasi yung mga ikino-comment kasi nila, as in, wala naman talaga tayong, doon. Kasalanan, wala naman talaga tayong, Inaayos natin yung mga bagay-bagay na kailangan na ayusin. Kasi, nasa kalingap baga tayo. Kailangan na, So, ako, bilang ako yung hinihinga nila ng opinion or sana maayos, totally 2 linggo nang inaayos to. So, hindi pa rin talaga maayos. Talagang nagkakaroon sila ng pagkakasira-sira. Ang problema, Ayan. ako yung nadadamay. Ayun, yun ang problema. Kayo ang nadadamay. Kasi ang sabi nila, ako daw ay member. At kaya ako yung gumawa ay hindi ako nakatanggap ng pera. As in, mga kaibigan, mga kalingap, wala talaga tayo natatanggap ng mga ganyang bagay. At hindi naman natin hinahangad na tayo ang ayudahan. Ayun. Kasi kami yung nag-aayuda, kami yung dapat mag-ayuda, at hindi naman kami ang dapat ayuda. Yun nga, sir. Ma-interrupt ko kayo, sir. Napansin ko itong nakaraan may issue na nabanggit ang inyong pangalan. At ngayon meron naman yung kagaya na binabanggit nyo about sa pera, Sir Berador. At parang sunod-sunod Ano bang nangyayari, sir? Iwan ko sa kanila. As in, yung iba kasi, nagbabase sa thumbnail. Hindi nila talaga inaano yung kung ano ba talaga yung topic ko. At ayun. Tapos yung aking sinasabi. Kaya padami sila ng padami at hindi na uubos. Pero kasi naman yun mga kaibigan. Para sa akin, hindi ko mister pang linisin yung pangalan ko about dun sa pera na sinasabi sa collaboration na yun. Ako yung nag-aayos lang doon. Kayo lang yung mediator doon. Ako yung mediator doon. Kaya mali yung mga comment ng mga kababayan natin na ako yung naging contractor. Naging DPWH pa ako. DPWH. Kasi sir, sir, pag-usapan kasi ng pera, medyo masakit yan, hindi maganda. Lalo na kung hindi totoo. Kasi kumbaga sir, yung bang minsan ang nakakasakit ng damdamin, yung parang nahusgahan agad ng isang tao na hindi muna inalam kung ano yung tunay na pangyayari. Kaya nga dito sa akin tinatanong kay Pastor, totally, hindi ko siya hinuhusgahan yung kabilang side. Kasi gusto kong alamin kung ano ba talaga yung nangyari. Kung may katotohanan ba talaga kung ano ba yung pinupul sa kanya. About doon sa mga ibang pera, ay okay na yun
isisettle na lang. Oo. Kaso yung iba pang ipinupukol sa kanya na para maging transparent doon sa lahat ng bagay, yun na lang yung siguro pag-uusapan. Siguro sir, ang ano ko po dyan, kasi kumbaga nasa social media tayo, may mga iba't ibang mga paliwanag, ang mga kagaya natin nasa social media, iba't ibang kuro-kuro, at syempre yung mga makakapanood, makakapakinig, ay minsan, hindi naman lahat, ay minsan ang pinagbabasihan lang yung napapakinggan. Siguro sir, tama po yan na kung saan tayo nga ay nasa Kalingap, isang pamilya tayo sa Kalingap, na dapat ang magtulungan tayong mga nasa Kalingap. Mas maganda siguro sir sa akin yung ganyan ayusin kung may GC naman or mag-friend ang bawat isa. Huwag na munang daanin sa social media nang hindi lumala. Sa totoo lang ganito yan, Pastor. About sa 2 linggo ko nang inalakad yan, messenger to messenger. Ayun. Kaso nga lang, hindi sila magkasundo kasi ang sinasabi ng kabila, okay na. Pag sinabi ko naman na, sir, ma'am, okay na daw po, wala nang problema. Nasabihin naman ng isa, hindi okay. Hindi okay. Kaya lalong tumatagal. Oo. Ngayon, ipapasa ko na naman doon sa kabila, hindi pa naman pala okay, hindi pa pala na-settle yan. Ano ba talaga ang totoo? Ayun, dapat lumutang yung totoo. Oo. Ano ba talaga ang totoo? Sabi kong ganyan. Totoo, ganito. Naguguluhan na ako hanggang sa marami na yung lumalabas, marami na rin yung mga nagtatanong, marami na rin yung gustong umano ng paliwanag. So sabi ko, ang hirap nito. Kasi... Kayong naiipit. Oo, 2 lang yung kausap ko. 2 lang. So meron uling nagsusumbong, magiging 3 na ang magiging kausap ko. Ayun. So, naging pa-4 pa. At gusto nila about sa transparent. So, naisipan ko na mas maliwanag para magkaalaman sila. Umakit na lang talaga sa ano. Kasi hindi naman sa pagsisira sa kanila yun as in maliwanag. Tama yan. Ang point ko kasi dyan, Pastor, halimbawa, ako ang nakagastos ng pera. Kasi nga, binabase ko sa sarili ko. Kasi ang basa ng basher, ang iniisip nila ay ako ang gumastos. Ibase ko sa akin sarili. Kung halimbawa ako nakagastos ng pera, paliwanag ko na, pasensya na, gamit ko talaga. As in, yung iba namang mga tao, naunawaan naman tayo. Kasi pag minsan may pangangailangan, di ba? Yun yung ibig kong sabihin. Kaso nga lang, marami pa rin yung mga lumalabas na ganito, garini, hindi nagdoble-doble yung mga singil. So, para sa akin, unfair naman yun doon sa pinaparatangan. Tama. Paano siya makakapagsalita ng maayos kung ang mga pinaparatang sa kanya ay hindi naman totoo? Ay kung totoo man, malalaman natin kung ano. Siguro naman sir, sa ganyan yung nabanggit yung pagpaparatang, siguro naman ay kung ang isang tao ay totoo yung kanyang ginawa, yung paratang sa kanya, aamin yan Kumbaga hindi na yan gaganti o mambabato pa. At ang isa nga sir dyan, yung nabanggit nyo nga na parang dumadagdag yung mga mga nagsasalita about dun sa pera. Kasi totally yung iba ay parang nakikisakay, hindi naman talaga alam ang tunay na kwento. Yun, dapat alamin ang tunay na kwento. Pero dito, sa punto ko, hindi ko hinuhusgahan yung nakagamit ng pera. Kasi baka, ang sabi nga sa akin, meron siyang emergency na pangangailangan about sa kanyang pamilya. Ngayon, ang gusto ng sponsor maging transparent na lang. Transparent na lang. Ngayon, ang gulo nito, meron na namang ibang nasulpot. Ayun. So, paano ko maaayos to kung iba't iba yung narating na paratang sa kanya? So, pag ibinato ko naman sa kanya, ano ito? Inasagot naman niya. Sir, ganito, totoo, ganito, paliwanag niya. So, pag ipinurward ko naman doon sa nagreklamo, magsisinungaling po. Ano ba talaga totoo? Ayun. Kumbaga, ang isang bagay na nakikita ko diyan kasi na both side ay dapat yung babanggitin at o sasabihin parang may katotohanan lamang. Siguro naman yung tawagin natin na inaakusahan. Siguro naman kung talagang ginawa niya yun, ang advice ko, yung sabihin ng totoo, yung pagtanggap. At doon sa mga nadadagdag ng mga nagsasabi o gamitin ko yung word na nagsusumbong sa inyo, nawa kung meron pa, ay magsabi na. Kasi kagaya ng akala nyo, okay na. Tapos meron na naman palang isa na naman. Ang inaano ko din kasi dito, Pastor, tulad niya, na yung mga pangalan natin. So, sabi ko,
siguro ito na yung time na para makapagsalita din sila. Ayun, tama. Kasi kung messenger to messenger, harapan messenger to messenger, gusto kong gawa ng mga GC, silang lahat, pero ayaw nila. Kasi magsisinungaling daw at hindi magiging transparent. Ang gusto naman ng ibang mga member din nila, malaman na rin kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi marami kasi yung nagsasabi na hindi nakarating sa kanila, hindi mga ganun na rin. So, malaking ano ito. Kaso lang, ako yung inaano nila, ako yung iniipit nila sa mga bagay na yan. Kasi ako daw yung Parang kayo na. Kontraktor. No? And anong sir nun, sa iba, yung pera dumating. Wala. Ayun. Kumbaga, hindi kayo dapat na anuhin dyan. Naging palagitna lang tayo. Oh. Kasi, hindi ko naman sabi ko nga sa kanila, ayaw kong husgahan si Tintin at ayaw ko rin kampihan. Tama. Nasa gitna lang ako. Sa gitna talaga. Kasi, kung hindi ko naman ito, itago ko lang ito, paano naman yung mga sponsor na gumastos? At proteksyonan ko yung pangalan ni Tintin. So, paano naman yung mga sponsor na gumastos? Oo. Pera din nilang sarili yun para makatulong doon sa beneficiaries. So, magiging unfair ako doon sa mga sponsor kung hahayaan ko na lang. Diba? Kasi tama sir, yung word na transparent, yun ay malilinaw at magiging malinaw sa bawat isa. Kasi, sige sir. Gagawin ko ng yan, mamaya ako yung magiging host doon sa Karaba. Kung walang time si Teacher sa channel ko. So, makakapagsalita sila ng maayos na walang nagsisigawan. Yun. Kasi, imumute ko yung isa bago magsalita yung isa. Para na mas malinaw sa mga viewers, doon sa mga member nila na gusto rin magtanong. Kasi karamihan sa mga member nila, hindi rin makapagsalita, pero gusto nilang malaman about sa transparent. Oo. So, tayo yung ginawa nilang paraan para malaman din nila kung ano yung katotohanan. Kasi pag sila daw ay nagtanong, sila ay kinagagalitan, so mas maganda na maging tayo. Maayos. Kasi minsan sir, mas maganda yan. Tama-tama, kumbaga ay paakyatin nyo mamaya. Mamaya po ba yun sa inyong live stream na kung saan mas maganda advice na rin natin doon sa mga involved na yung pagtatanong, pagsasalita without yung galit. Walang galit, kundi with love. Kasi kung walang with love, yung ating mga tanong, mga babanggitin, kahit ano pang gawin natin, hindi magkakaayos yan. Hindi talaga. Kasi nalulungkot ako, Pastor, kasi lahat naman sila gusto makatulong. Ang nagkakaroon ng dito, yung mga nag-share, hindi yung mga katulad natin mga charity vlogger, yung mga walang involved sila dito. Kung hindi yung mga taong gustong magbigay, yun ang nagkakaroon ng problema. Ayun. Yun. As in, ito, sabi nga lang nung ibang mga taga-comment, hindi mo naman yung pera-berador, ba't inahanap mo? Ang tanong diyan, at ang inasagot ko diyan, yung kasing nagre-reklamo na mismong nagkaroon ng na pera, share na pera, doon ako nakakoncern sa kanila. Hindi ibig sabihin, kaya ako naghahabol, para magkapera ako. Ang sa akin, maging transparent din kasi OFW din ako, mahirap ng pera. Hindi yan pinupulot. Hindi yan pinupulot. As in, kung may channel sila siguro, ay baka maunawaan ko pa sila na gusto lang magpasikat ng mga yan. Pero wala silang mga channel. Walang mga channel. Hindi sila makapagsalita kung ano yung katotohanan. Tulad halimbawa ni Tintin Urago, kung ano yung mga pinaparatang sa kanya, hindi rin siya makapagsalita ng maayos kasi kung hindi man totoo, nahuhusgahan siya na hindi naman niya na sasalita kung ano yung dapat niyang salitain, kung ano yung dapat ipaliwanag. So, para sa akin, inasisiman ako ng iba na ako ay naging bias, pero gusto ko malaman din ang lahat. Maging malinaw ang lahat. Maging malinaw. Hindi yung ibig sabihin kaya ginawa ko yan para panigan yung kabila, panigan yung kabila. Totally ako nasa gitna. Yung kabilang grupo, nagagalit din sa akin kasi parang kinakampihan ko itong isa. Yung isa, ganun din ang ginagawa kasi ang akala nila,
kinakampihan ko yung isa. Ayun. Di ba napakahirap maging... Mahirap yan. Totoo yan. Mahirap maging tagapamagitan. Oo, mahirap. Kasi yung bato ng isa, bato ng isa pa, at malaki ang posibilidad na kayo ang sumalo. Lahat ako ang nasa loob. Kayo ang sasalo niyan. Kaya maging matatag ka, serbirador. Ay, kaya yan. At kung, ang isa pa dyan, serbirador, doon sa mga involved nga dyan, sa mga mag-uusap dyan, ay una, ang maging laman ng isipan ay sakayusan. Yung totally yung iba, itong mga sponsor ang gusto nila, maging transparent lang. Hindi para gumulo ng gumulo, as in magkaroon ng settlement, or mapaliwanag yung, maging satisfied sila sa mga paliwanag. Ayun. Yun lang, kumbaga ay ano man ang paliwanag ng bawat isa, ito ay una, pakinggan, at kumbaga ay meron dyan yung pag ang isang tayo nagpapaliwanag, dapat nating tanggapin yung paliwanag ng isang tao. Kasi kung sarado ang ating isipan, ang ating puso na pakinggan at unawain yung nagpapaliwanag, walang mangyayaring maganda. Kailangan maging open ang bawat isa. Kumbaga ang pinakang sentro, yung maging maayos both side. Maging maayos yung both sides ka rin. Kasi, sinong ilalaglag mo? Yung supporter ng Kalingap, supporter din. Parehas silang supporter. Parehas eh. Kaya wala talaga akong pinapanigan niya. Nakala lang nila may pinapanigan na ko, may tinatago ako. Wala. Wala talaga sa totoo lang. Kasi parehas supporter ng Kalingap yan eh. Parehas niyong mahal. Parehas na mahalaga ang bawat isa. Ayaw ko na masisira ng ganong katindi ang sira kay Tintin. Ayaw ko din na itong mga ito ma-disappoint sa atin. Kasi ano yan eh. Kaya yun ay nandyan sila gumastos ng sarili ng pera para makatulong. Yun ang ano ko doon, pananaw ko. Hindi yung ibig sabihin na may kinakampihan. Yun sir, serbirador na nabanggit nyo nga na nawa na sa pag-uusap na yan ay magsalita ang bawat isa na walang kalakip na galit. Tatay. Kumbaga sabi nga nila, walang personalan. Walang personalan. Kumbaga magsalita ang bawat isa ng yung pinakang hangarin ay maging maayos ang lahat. At bilang kayo yung mediator, sir, ano yung masasabi nyo? Both side. At syempre, doon sa mga makakapanood niyan. So ganito mga kaibigan. So mamaya, nag-agree na yung sponsor, akit na, sureball na. Huwag mo po natin sila agad husgahan. Alamin natin yung katotohanan, alamin natin kung ano ba talaga yung dapat mangyari. At sa both side, mga kaibigan, huwag niyo panatilihin yung galit. Tama. Sabihin nyo lang yung katotohanan. As in ako, kung mangyayari man yan na talagang ayusin po natin. Hindi po para sa tayo ay magkagulo-gulo. Kasi hindi naman po tayo perfecto. Tao lang tayo na nagkakamali. Nandyan po yung patawad na ibinibigay natin sa kapwa natin. Kasi malay mo, isang araw tayo nagkasala. Hindi rin tayo mapatawad. As in, masakit. Tama. Di ba? Kaya andyan yung point na pwede natin magpatawad. So, huwag po kaagad natin silang husgahan. So, alamin po natin kung ano ba talaga yung dapat. At doon po sa mga nag-ihingi ng transparent ay baka mamaya maunawaan na ninyo kung ano ba talaga yung pinaggamitan, kung ano ba talaga yung nangyari. At para naman sa ganun ay matigil na. Kasi maraming nalalamay na pangalan, na mga sinusumbong, ando na sa andun na, ibinigay na doon. Pagka ichinat naman doon sa kabila, sabing hindi pa ibinigay sa kanila. So, mahirap. Mahirap yung ganun. Sa kalagayan ko ngayon, for the first time na kaso na ito, dito ako nahirapan. Kasi, alam mo, sinabi nung isa na, ibinigay ko na po doon. Ngayon, itchat yun. Linawin mo yun, mamaya may darating na sa akin. Hindi pa po. Pag pipilitin naman ng isa, naibigay ko na. Hindi pa. Jesus, ang hirap. Ayun. Siguro siguro sa mga ganyan, kung meron mang ibinibigay, mas maganda yung ibigay kahit ikli lamang, patunay na inabot, ibinigay. Halimbawa, resibo. Halimbawa, sa GCash, halimbawa, patunay na ito'y aking ipinadala sa GCash na ito. Resibo ang kailangan. Para kay yun, para sa akin, kung kay Tintin, kasi maraming naparatang sa kanya, mahirap yung kung wala siyang mahawak na resibo. Kasi basta mahirap yun, dapat naging siya dyan, aware. Pero ganun pa man sir, yung binanggit nyo nga kanina na lahat tayo nagkakamali, walang taong di nagkakamali. Kumbaga, nagkamali man ang bawat isa,
nasaktan man ang damdamin ng bawat isa, ay laging maging bukas, open lagi ang puso sa pag-unawa at sa pagpapatawan. Yes, totoo yun, Pastor. Kasi kapag sarado yung ating kaisipan about sa pagpapatawad, walang mangyayari. Walang mangyayari. Kasi katulad niyan, inaparatang nila sa akin na wala naman talagang katotohanan. Hindi naman ako nasasaktan. Natatawa ako. Pero yung kanilang paratang, ang pangit. Napakinggan mo nga sir kanina parang kayo yung naiipit talaga. Paano na lang kung halimbawa yung mga kamag-anak ko na, kaya pala ito, ganito na, kabili so, alam mo naman yung mga... Kaya pala ito ay nag-for good. Di ba? Oo, naging contractor sa kanila. Ayun. Saka pati sir, yung ganyang usapin, totoo, laging naandyan yung mga ganyang usapin. Ngayon, doon sa speaking of kaayusan, na syempre kung hindi magiging maayos ang bawat isa, sino ang masisira? Totoo. Yan, sino masisira? Sabi nga ay, nasa isang tahanan tayo na dapat nating ayusin, ano man yung gusot, ano man yung gulo. Totoo yan. Kaya nga sabi ko, mamaya, malalaman na natin yung katotohanan. Kasi hindi na sila pwedeng magsinungaling, no? Kasi dalawa na sila magkasama. Live pa yun. Live pa yun, ha? Ang tanong dyan, Pastor, bakit i-live? Para sa ganun, yung mga ibang nagre-reklamo maging satisfied. Kasi hindi na lang isa. Kasi kung dalawa lang yan, hindi ako magde-desisyon na. Talagang yan ay iipitin ko nang iipitin para maayos nila ang bawat isa sa kanila. Kaso marami yung mga hindi naging satisfied doon sa kaman nilang mga inano. So, sabi ko, para malaman ninyo at maging transparent, gusto ko imbitahan sila sa Karaba. At nawa, sir, sa pag-uusap mamaya, sa schedule nyo doon sa pag-uusap sa Karaba mamaya ay nawa ang ating panalangin yung maging kaayusan, tanggapin kung may pagkakamali, tanggapin kung may pagkukulang ang bawat isa. Na kumbaga ay sa ganyang sitwasyon kasi ang dapat nating iabot ay kamay, hindi paa. Tama. Ibig sabihin kapag paa ang ating iaabot pangit. Pero mas maganda ang isang taong lumulubog sa ganyang sitwasyon, kamay ang iabot, yung sign ng pagmamahal. Oo, sa totoo lang ayaw ko nung may taong lulubog. Katulad niyan. Hindi ko hangad na ilubog yung tao na yun. As in, kung ano man ang nangyari ay alamin natin. At kung talagang totoo yung kanyang inasabi, ay hawakan natin yung kamay at iakyat ulit natin. Tama. Huwag natin ilubog. Yun yung akin. Hindi yung ibig sabihin na ilulubog sa pulas, hindi ganun. Ayan sir, maraming salamat at aking dalangin na ang kaayusan ay atin ang angkinin. Yan, sa lahat involved. Yan, makipagtulungan kayo sa akin. Hindi ito para siraan ang bawat isa sa inyo kung hindi maayos ang lahat. Maraming salamat, Pastor. Thank you rin sir and God bless sir. God bless. Thank you sir, thank you. Kaibigan, abangan po natin yung ni Salvador mamaya sa Karaba. Yan, salamat po at pray natin maging maayos ang lahat at ang pagkakaisa, pag-ibig ang siyang mangibabaw. Salamat and God bless mga kalingap.